May nagtanong sa akin, question po, same lang po ba si OLA at OLP? Yan, magandang katanungan po yan. Okay, susubukan ko pong sagutin, no, dun po sa abot ng aking makakaya. Okay. Ito po yan, no, naglabas po kasi ng Memorandum Circular 19 Series of 2019, ang SEC, no po. At ang subject po niya is Disclosure Requirements on advertisement of financing companies and lending companies and reporting of online lending platforms. So, nakadate po siya noong September 17, 2019. So, bali ito po is nire-require po ng SEC yung mga lending companies na merong online presence, no? Na ilagay po ito dun sa kanilang website at saka po dun sa kanilang mga apps, no? Ano po ba yung mga kailangan nakalagay? So, ang nakalagay po dapat is yung corporate name, SEC registration number, at saka po yung Certificate of Authority to Operate a Financing or a Lending Company. Yun, kailangan po nakalagay po ito sa website at saka po dun sa kanilang apps, no? Sa letter B po, no, kailangan po, no, meron pagkakataon, no, na mapag-aralan nung mga kliyente or mga prospective borrowers yung terms and condition sa disclosure statement bago ho mag-proceed, no, doon sa kanilang loan transaction. Doon po kasi sa tanong na ang pagkakaiba ng OLA sa OLP is ganito po yan, no. Yung po kasing mga financing companies at saka lending companies po, no, binigyan ho ng pagkakataon, no, ng SEC na i-register yung kanilang online lending platforms. Ibig sabihin po yung kanilang presence online. So, it's either po yan using applications or using the web. So, dun po papasok yung OLA. Yung OLA po kasi is online lending apps. So, ito po yung mga lending companies na gumagamit ng applications. Okay? Tapos, meron din naman po mga lending tsaka financing companies na gumagamit din po ng web. So, pinag-utos po ni SEC na kailangan po nilang ilagay, no, yung kanilang corporate name, SEC registration number, at saka po yung authority to operate. Yan, importante po yun, no? At pinakahuli po, kailangan is na pag-aaralan po muna nung mga kliyente yung pinapasok nilang obligasyon. So, kailangan po pinababasa muna yung terms and condition dun sa disclosure statement. Yun po yung matagal ko na sinasabi, no, sa aking mga videos, no. Ito po yung the Truth in Lending Act, no. So, importante po na alam ng inyong mga prospective borrowers or clients kung ano po yung pinapasok nilang obligasyon, no? Kasi ho, ang hirap naman, i-disburse mo na lang yung pera. Wala silang kaalam-alam kung magkano ho yung interest rate, magkano yung processing fee, ano yung termino nila, ano yung due date nila, no? Kailangan ho, alam ho nila yon, no? Para ho na pag-aaralan nila. Kasi ho, bilang isang responsableng nagpapautang, kailangan po yan, pinaalam po ninyo yung magiging responsibilidad ng inyong kliyente. No, hindi po pwede na nag-a-apply pa lang dinidisburse nyo na yung pera. Which is yan po ang nangyayari, no, sa mga online lending apps. Kaya po maraming hindi nakakabayad Alam niyo po kung bakit. Kasi deceiving yung kanilang advertisement, no? Nakalagay po sa kanilang apps, no, or di kaya sa kanilang website, no, up to 120 days, no. Pero hindi nila ho inexplain na may babayaran sa first 7 days. Di po ba deceiving? Kasi pangkaraniwan no, ang due date is either every 15 days or every 30 days, no, or one time lang po ng isang buwan, or one time lang po ng 15 days, or one time lang din po ng 45 days. Depende po yan dun sa lending or financing company. Pero po dapat pare-parehas. Ang due date equal po. Hindi po pwede na sasabihin na up to 90 days,
Pero yung sa unang 7 days, kailangan magbayad na po. Tapos hindi pa i-explain. Di po ba? So mali po siya. Okay? Importante po na dapat sinusunod ito ng mga lending at financing companies. Saka bukod po doon sa SEC Memorandum Circular 19 Series of 2019, importante po, no, na malaman din po ninyo na itong mga online lending platforms po, no, is dapat registered po sa CIC. Okay? Kailangan po sila ay miyembro nito. No? Nire-require din po siya ng SEC. Okay? So, kaya nga ho nung nakaraan kong video, sinabi ko po sa inyo, no, para malaman nyo yung mga legitimate na mga lending companies, is pumunta kayo sa website ni SEC, hanapin nyo ho yung mga company name doon, at pumunta kayo sa CIC, no, doon sa submitting entity, hanapin nyo po yung pangalan. Pagka po doon sa dalawang ano na yun, sangay ng gobyerno na yun, is nakita nyo ho yung company name, legitimate po yun. Sumusunod po siya sa kautusan ni SEC. Okay? Kasi po, ganito yan. No? Sa dami ho ng mga online lending apps, chinik ko ho, marami ho sila. Ito po yung mga nangaharas. Ito'y talagang legitimate po na nangaharas, no, sa mga kliyente po nila. Wala po siya sa CIC. No? Halos talagang lumabo na ulit ang mata ko. Malabo na ho yan, lalo pa hong lumabo. No? Inisa-isa ko ho siya. Wala ho talaga. Ano po, kaya nga ho ako, sinasabi ko sa inyo, for you to be safe po, no, kung talagang gusto nyo manghiram sa mga online lending platforms, no, tumingin ho kayo sa website ni SEC. Hanapin nyo po siya dun sa listahan ng online lending platforms, tapos pumunta rin ho kayo dun sa CIC. Pagka po siya is submitting entity, sigurado po yan, legitimate at sumusunod po yan sa kautusan ng SEC, BSP at saka ng NPC. Okay po? So, liwanagin ko lang po ulit, no, kasi yung tanong po is, ano daw po ba ang pagkakaiba ng OLP sa OLA? Okay, kasi po yung OLA is parte po siya ng OLP. Ang ibig sabihin po ng OLP is online lending platform. Okay po? Yung OLA naman po is online lending apps. Okay, ito po yung mga lending companies na gumagamit ng applications. May lending at financing companies din po na gumagamit ng web. Okay? Ang ano po pagkakaiba nila, no? Pagka po yung ginagamit nyo is web, no? Kung ano lang po yung inyong information na ilagay doon, yun lang po ang ano, makukuha po nila. Okay? O kung ano man po yung ipasa yung requirements, yun lang po ang makukuha nila. Unlike po yan pagka OLA, yung online lending apps, no? Meron hong chance, no, napakalaki po, 99.99% na kayo ay manakawan ng detalye. Bakit po? Kasi po, bago kayo, no, makapanghiram ng pera sa kanila, kailangan nyo po muna kasing i-download, no, yung kanilang apps. No, at manghihingi ho ng permission yan, no, sa camera, location, contacts, no, social media, sa mic at kung ano-ano pa po. So doon na ho nagsisimula yung pagnanakaw ng inyong detalye. Kaya ho may mga nakukuhang contact numbers, no? Nalalaman po yung mga detalye nyo sa social media, ano po, at nalalaman din po yung inyong location, no? Ito na rin po yung sagot doon sa nakita ko pong comment or tanong na paano raw nakukuha yung yung mga contact details, no? Yun po, kasi binigyan nyo po siya ng access. Kasi pag hindi nyo po siya binigyan ng access, hindi naman ho kayo makakahiram ng pera. So, yun po yung deceiving ho talaga eh. So, kaya ho, kung ako ho sa inyo, kung manghihiram kayo, no, dun ho kayo sa web-based, wag ho kayo sa app-based. Ano po, yun ho yung opinion ko lamang, no, kasi, kaya po ho ginagawa itong ganitong mga content is because of the OLAs. Di po ba? Kasi nga, marami na hong harassment na nangyayari, pananakot, na nauuwi po sa depression, no? Yun po yung dahilan kaya po ako gumawa ng ganitong content eh. Di po ba?
Pero nasa sa inyo po yan. Kung gusto nyo pong talagang gumamit ng mga app-based, wala akong problema. It's your call. No? Pero kung ako ho ang tatanungin ninyo, hindi ko ho siya isasuggest sa inyo. So, kung gusto nyo po, doon kayo sa web-based. Or pinakamaganda, para safe talaga, mag-walk-in ho kayo, pumunta kayo doon sa opisina. Yun po pinaka-safe yun kasi nakikita nyo, meron kayong kausap na tao eh. Di po ba? Which is the traditional way of sa panghihiram ng pera. Yun po yung ko. Ako, yun lang ho yung take ko, no? Ang maibibigay ko lang naman ho sa inyo is a suggestion. Pero yung pagpili po nung hihiraman nyo ho ng pera, nasa sa inyo pa rin po, no? At ito po, paulit-ulit ko po sasabihin sa inyo, no, na kung manghihiram ho kayo ng pera, siguraduhin nyo po na napag-aralan nyo po maigi. At alam nyo sa sarili ninyo na kaya nyo hong bayaran. I-check nyo po doon sa disposable income ninyo kung kakayanin nyo yung amortization. At lagi nyo pong tatandaan, ito po yung obligasyon. Pagka po tayo'y nangutang, kailangan pong bayaran. Nasa batas po yan. Tsaka mangutang, yung sapat lamang, wag ho yung sobra-sobra. Baka mamaya ako kasi, pagka laki-laki ho yung inyong hiramin, hindi nyo naman po pala kayang bayaran. So, tayo rin ho sa sarili natin dapat maging responsable po tayo. Tsaka ho, iiwasan nyo po yung, pagbibigay ng maling mga information. Kasi, baka mamaya makasuhan kayo ng estafa. So, mahigpit na po ang mga lending companies, financing companies, at mga bangko po sa mga ganyan. Very sensitive po sila dyan. Kaya ho, kung ako talaga tatanungin, kaya ho yung iba, nagtataka kayo, ang tagal-tagal ho ng evaluation, no? Kung ako tatanungin, mas gusto ko yung matagal ng evaluation, Bakit po? Kasi chine-check po nila na maigi. No? Unlike po yung mga mabilisan, no, na segundo, minuto, or oras lang po, nagbibigay na ng pera, nakakatakot po yun. Kasi, hindi nyo alam yung pinapasok yung obligasyon Di ba? Kaya yan ho ang nangyayari sa mga online lending apps ngayon Sa mga OLA, di po ba? Nag-a-apply pa lang po kayo. Pagka nalaman nilang na GCash user kayo, padadala na kagad kayo ng pera. Di po ba? Kalimitan ho, ganun nangyayari. Hindi nyo nga ho alam kung magkano yung magiging amortization nyo, magkano yung binawas, di po ba? So, huli na bago nyo siya malaman. No? Nasa inyo na yung pera bago nyo siya malaman. Ang linaw-linaw ho doon sinasabi sa SEC Memorandum Circular 19 Series of 2019 na kailangan po mapag-aralan, no, mabigyan ng pagkakataon mapag-aralan yung terms and conditions sa disclosure statement bago ituloy yung transaction. No? Yan ho ang sinasabi sa The Truth in Lending Act na lagi ko pong sinasabi sa aking mga content. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po ay makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood ng aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. Kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan kayo na suportahan ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang!